And for today's video is gagawa na naman tayo ng character costume. Dalawang character costume nga ang gagawin natin. But for today's video is tatapusin muna natin yung isang character costume. Dahil isang materials pa nga lang ang meron ako dito sa aking bahay, kaya isa muna ang tatapusin ko. Bago natin simulan ang video na ito, isasabihin ko muna sa inyo kung ano ba yung mga materials na kakailanganin. Para kung gusto mo ring gawin, itong ginagawa ko is makikita mo agad at malalaman mo kung ano ba dapat mga materialis yun. Number 1, dapat meron kang karton. Kasi hindi mo magagawa yung character na to kung wala kang karton. At number 2, dapat meron kang gunting. Kasi hindi mo magugupit ang karton kung wala kang gunting. At ang pangatlo, dapat meron ka ring cutter. Kailangan mo rin yung gamitin mga be. Bukod sa gunting at cutter, kailangan mo ng pandikit, glue stick or glue, kung ano afford mo. Tapos, scotch tape, kailangan mo din yan. At kailangan mo nga rin ng pencil. Tapos, kailangan mo din ng colored paper na yellow, white, brown, black, orange, at green. At kung hindi ka naman marunong magbilog, tingin ko kailangan mo rin ng mangkok katulad ng ginagawa ko. Kapinang bibilog ko siya, mga auntie ko. Madali nga lang pala tong character na ginagawa natin. Sige na nga, sasabihin ko na kung anong character to. Ito po ay si SpongeBob. Nagbutas nga lang pala ako sa may taas at saka sa ilalim niya para imaisot yung kanyang katawan. At pagkatapos, binutasan ko rin po pala yung magkabilaan gilid para naman po dun sa kanyang mga kamay. Pinagdidikit ko na nga pala yung mga colored paper na brown, white, yellow, tapos yung ayan, didikit na natin sa carton para makita na natin talaga yung kung ano yung itsura ni SpongeBob. Madali nga lang gumawa kasi nagsimula ako ng alas 7, natapos ako ng alas 2. O diba? Sobrang happy. Saglit lang natapos mga auntie ko. Nagkamali pa nga ako dito mga auntie ko dahil ang nalagay ko palang colored paper is light na yellow lang. So, kailangan ko talaga yung yellow na yellow. So, ayan. Bumili na ako ng yellow talaga, kaya dinikit ko siya ulit. Tapos yung ginagawa ko na yung binubutasan ko para dun sa kanyang kamay. Diyan natin ilalabas yung kamay niya para naman makagalaw-galaw siya kahit papano. Ang gagamit nga pala nito is Kinder. And pagkatapos natin butasan, dinikit ko na lang yung mga papel na pinagugupit ko, is dinikit ko siya sa loob. Pagkatapos yung mga auntie ko, ibalot nyo lang talaga siya ng color yellow para naman magmukhang si SpongeBob talaga siya. Itong tape nga na ito is galing pa sa kapitbahay. Diyos mio, nanghiram pa ako ng scotch tape. Pero yung hiram na yun mga auntie ko, bawas na. Hindi na mabalik ng buo yun. At sa may ibabaw nga pala, nung sa may leeg niya dyan natin nilabas yung ulo niya. Nilagyan ko din siya ng colored paper para naman hindi makita yung karton natin. Ang bala ko nga sana dito is hindi ko ilalabas yung ulo niya. So, yung carton kasi is hindi nagsasize dun sa katawan niya. So, hindi pa rin pwede. Kaya ang ginawa ko, nilabas ko na lang yung ulo niya para naman komportable din siyang magbitbit. Pagpasensya nyo na yung boses ko is namamaos na po talaga ako. At dito nga sa part na to is gumamit na ako ng colored paper na black is gumuhit na ako ng mata niya tapos yung sa may kilay niya. Tapos sinukat ko na lang din siya dun sa may mangkok na maliit tsaka dun sa scotch tape para naman mag-size yung pareho. So, magkaiba yung size ng color black at saka magkaiba din yung size ng white. At dahil tapos na natin gupitin ng puti at yung itim, pagdidikitin na natin ito. Ilalagay nga pala natin yung puti sa ibabaw at yung itim is nasa ilalim lang siya. Tapos, pagkatapos natin ilagay, yung puti is ilagay na rin natin yung ilik mata niya sa likod nung kulay itim na colored paper doon sa may mata. Doon natin ilagay sa ilalim para naman hindi po makita yung mga dikit-dikit niya. Paulit-ulit ba yung sinasabi ko? Na-realize ko din parang paulit-ulit pero tinatamad na kasi ako mag-edit kaya kayo nang bahala. At tinulungan na nga pala ako dito ni Rainiel dahil ang tagal-tagal ko daw matapos. Diyos ko, kala mo naman napakadali ng ginagawa ko. Siya nga pala magsusulit tong SpongeBob na to. Siya po yung Kinder. Tutulungan daw niya ako tapos mamaya ginugulan na yung ginagawa ko. Storytelling tayo ulit. So ako kasi, nung elementary ako, is hindi ko talaga naranasan yung mga gantong costume. Hindi ko na na-memorize yung iba pero yun kasi yung pagkakaalala ko. Hindi ako nakaranas sa mga gantong costume character dati, or baka hindi pa uso talaga to noon. Kung nagawa ko naman to dati, or nakasali din ako dati, ngayon gagawin ko naman, ako naman ang gagawa para sa kanila. With memories na din, para maalala nila yung mga pinagagawa namin sa buhay nung maliliit pa sila. So, yan, pagkatapos nga natin nagawa yung mata at kilay, dito naman na tayo sa kanyang bibig. So, yan, naglagay na ako ng smiling face, at saka yung ipin niya, ginagawa ko na. 2 piraso lang yung ipin niya sa harap. Napansin ko nga yung ginagawa ko is parang napalaki yata yung
yung mukha dito ni SpongeBob. Kaya ayan, nag-a-adjust ako. So pagkatapos natin sa bibig, is bumalik ulit ako sa mata kasi wala pa yung kanyang circle of eyes, tawag nun. So ayan, wala pa kasi yung mata-mata niya dyan. Kaya ayan, nilagyan ko na. So, nilagyan ko na rin ng mga kolorete. So ayan, nakita niyo naman ko ano mga design, yung mga pinagagawa ko. Kaya kung gusto niyo gawin to, is kayo nang bahala. Need patience lang talaga. Mamaya, babalikan natin ulit yung mata dahil wala pa yung mga lightning niya dyan. Pumunta naman tayo sa kanyang kwelyo. So, ayan, gagawin na natin yung kanyang kwelyo at saka yung necktie niya gagawin na natin dito. So, ayan, ginagamitan ko na siya ng lapis, gunting, at kung ano-ano pa. Kaya pagmasdan yung mabuti, ayan ha. Kailangan nyo talagang sipat-sipatin kung ano may pagkakamali nyo. Tapos, ayan, pagkatapos na natin gawin yung kwelyo. So, ayan yung kanyang necktie. So, ayan, ginawa naman natin yung kanya line na kulay black. So, nilagyan ko lang ng line para naman hindi makita yung ating mga pinagdikit-dikit dyan, dikit-dikit. Pa yan, para naman hindi makita ba nila. Pagkatapos na natin ilagay yung line is nandito na tayo sa ating design. Kumbaga yung parang belt na to niya ni SpongeBob. So dahil tapos na, andito naman tayo sa kanyang line sa mga gilid-gilid. Ito, ginupit-gupit ko lang siya mga auntie ko. O kahit wag nyo nang i-drawing yan, gupit-gupit na, kayo nang bahala dyan. Diskarte nyo na yun kung paano design ang gagawin nyo. Yung gagawin nyo na nga lang din to is sundan nyo na lang kung anong pinagagawa ko. Pero kung ayaw nyo ng design ko is bahala na kayo sa buhay nyo. At pagkatapos ko lagyan ng mga line na kulot-kulot is nagbilog-bilog naman ako. Kahit anong size ng bilog dyan, pwede na yan, okay na yan. Huwag nyo nang sukat-sukatin kung bilog ba yan o hindi. Ang mahalaga, nagkaroon tayo ng design. Pati pa naman yung kay SpongeBob is hindi naman pare-pareho din yung design niya. Kumbaga is tamang ikot-ikot lang, ganun, kahit oblong o hindi. Yan, kulot-kulot ba yan? Hindi, okay lang yan. Tingin ko yung boses ko is gusto nang tumigil dito sa pinagagawa ko, humihinto na rin. So dahil malapit na tayong matapos, nakita nyo naman kung ano yung pinagagawa natin. So ayan na yung ating finished product. O diba? Matapos na mga auntie ko. Ang kit-kit naman yarn. At kung gusto mo nga rin gayahin tong character na to is pwede naman. Kung ayaw mo naman gawin yung design is bahala ka na kung anong gusto mo sa buhay.